Inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal ng Chuansing Steel Incorporated na napag-alamang responsable sa mga ginamit na bakal sa gumuhong gusali sa Pampanga. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda. Halos 2 buwan na ang nakalipas nang biglaang gumuho ang ginagawang siyam na palapag na gusaling ito sa Angeles City, Pampanga. Nasa 30 individual ang kumpirmadong namatay sa insidente at ang ilan naman ay sugatan. Walang lindol o kahit ulan sa araw na bumagsak ang nasabing gusali. Nitong nakaraan lang, natuklasan ng National Bureau of Investigation at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang Chuansing Steel Incorporated na paggawaan ng bakal sa Magalang, Pampanga na puro substandard ang produkto. Naitugma ng dalawang ahensya na ang mga bakal na ginamit sa gumuhong gusali ay ang mga bakal rin na manufactured ng kumpanya. Ito naman, itong Chuansing naman na to, sa Pampanga to, there's also evidence pointing to the conclusion na yung markings nila sa metal bars nila, ginamit din doon sa gumuho sa Angeles. But we are still pursuing para mas malino yung may kaso natin. Nalaman natin na number 1, nag-violate nga itong steel rebars mula sa Chuansing sa PNS 49-2020 standards into mass variation, ductility, strength. Pero bukod sa substandard na mga bakal, kontaminado rin daw ito ng mga radioactive materials na masama naman sa kalusugan. Ito ay may component din ng mga radiological isotopes tulad ng thorium, uranium. Daan-daan umano ang empleyado ng kumpanya at 10 dito ang direktang apektado ng radioactive material na nakalagay sa bakal. Isinailalim na umano ang mga empleyado sa health examination para maagapan ang epekto ng mga radioactive materials. Sabi pa ng NBI, posibleng kabilang rin ang mga produktong bakal na gawa ng Chuansing ang nagamit sa mga maanomalya at substandard na flood control project sa iba't ibang parte ng bansa. Kaya importante umano ang ambag ng iba pang ahensya sa kasong ito. Tatapusin daw ng NBI at ng PAOK ang report para maibigay sa Department of Public Works and Highways. Dito daw ay matitrace ng ahensya ang mga materyales na ginamit sa mga proyekto ng gobyerno para matiyak na pasok sa standard ang mga ito. Responsibilidad rin daw ng kontraktor na tiyakin na matibay pa rin ang proyekto kahit pa matagal na itong nakatayo. Inirekomenda naman na ng NBI na magsampa ng patong-patong na kaso sa 12 officers at stakeholders ng Chuansing Steel, kasama pa ang 4 na opisyal na nahuli sa kanilang operasyon. Ako, si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.